Hi guys! Ako nga pala si Isilvera 23 in YouTube channel. Ang pangalan ko po, ang tunay kong pangalan ay Maria Crisma Corredera. Nasa Facebook po. Alam nyo, isa lang po ang may kwento ko sa buhay ko. Ang buhay ko ay hindi mo masasabing may kaya, meron, pero mahirap lang talaga. Akala ng ibang tao is may pera kami, may pera ako, may kaya, dahil sa maayos tignan. Sabi kasi nila, yung buko hindi kawawa. Kasi, di ba nga, naghihirap na nga tayo. Ang hirap ng buhay natin. Pero ipapakita pa ba natin na tayo hirap po talaga? Yung itsura ba, hindi na natin ayusin. Sa estado ko, bata pa lang ako, hindi naman ako nasanay na mag-ayos. Kamakailan, nag-iedad ako ng 19, saka lang ako nag-ayos, natuto mag-makeup. Pero 19 na ako noon. Single pa ako noon. Hindi pa ako nag-aasawa. Natuto akong mag-ayos ng sarili ko hanggang sa pinanligo sa akin. Yung edad na 19 din lang. Tumanggap ako ng manliligaw ko, pero ang magulang ko ay stricto. Lalo na yung father ko stricto. Yung bang lahat ng oras ng uwi mo, galawan mo, nandyan, nakabantay ang magulang ko, lalo na ang father ko. Ayaw ko man ikwento, pero sa naranasan ko mula pagkabata hanggang sa paglaki, siguro, hindi ko rin masasabing dinidibdib ko ito. Gusto ko lang ilabas yung mga naranasan ko. Honestly, bata ba ako? Hanggang sa nagkaedad ako ng 19. Pinapalo pa rin ako ng magulang ko. Nadalas ko yung palo na kahit anong ipalo, ang sakit sa katawan. Kinaya ko yun, pero hindi ko pinaranas yun sa mga anak ko nung ako ay nagkaanak. Pero mahirap din pala yung hindi mo kailangan iparanas sa mga anak mo ang palo na hanggang ganyang edad. Oo, ang mga anak ko napalo ko rin nung sila ay mga maliliit pa, isa, dalawa, yung sobrang kalakulitan. Pero nung nag-edad na sila ng mga 5, gano'n pataas na, never, hindi ko pinagbahatan ng kamay ang mga anak ko. Hanggang salita na lang ako. Pero ngayon, sobrang hirap ko sa pagpapalaki ng mga anak. Dahil yung hindi ko pinaranas, yung disiplina na gano'n na naranasan ko, lumaki pala ulo ng mga anak ko. Kaya ngayon, ang hirap ko din magsuway. Minsan, matitigas na ang ulo ng mga bata. Iba na kasi ang mga bata ngayon. Hindi katulad noon, isang salita lang ng ama natin, ng nanay natin. Takot na tayo. Alam mo, ang tatay namin, isang salita lang niya, tapos na kami. Nagtatago na kami sa loob ng cabinet namin. Nagtatago kami sa silong ng higaan namin. Takot na takot kami. Kasi ang palo na pinapalo sa amin, kung hindi sinturon, meter stick, o kaya stick na malambot, na masakit talaga pampalo. As in, ranas ko po. Yun. Pero ngayon, akala ko
nung mag-asawa ko, makakaligtas na ako. Kasi nga nag-asawa ko. Nag-asawa ko when I was 24. 23. Kasi 24 ako nanganak. 23, nakipagtanan ako sa naging boyfriend. Akala ko, ligtas na ako. Expect ko kasi nakipag-asawa ako. Pero, nung makapanganak ako, I was 24 sa panganay ko. Ayos pa naman ang samahan natin kasi siya yung tumulong sa akin. Hanggang sa nasundan, after 2 years, nagkaedad ako ng 26, nanganak ako ulit sa pangalawa. Hanggang sa napalaki ko sila, nag-edad ng 7 years old at 5. Pero yung edad na yun, gusto ko ay kumpletong pamilya ko. Gusto ko ay hindi broken, pero kasi ranas ko na ang broken family. Nagkahiwalay ang father at mother ko. Hindi ko ranas ang buong pamilya. Ang hirap mag-adjust. Kasi bilang anak, masakit, di ba? Masakit na ang tatay mo na sa ibang pamilya. Tapos, hindi mo inaasahan. Ikaw na gustong kompleto ang pamilya tayo, maranasan ng mga anak mo. Naranasan mo din pala. So yun, ang hirap din mag-adjust yung mga anak mo dalawa. Ilang taon, ako naging ama't ina sa kanila. Masakit lang sa akin. Inabandon ako, okay lang pinagpalit. Pero wag sana dinama yung mga anak ko. Yung mga ilang taon ako naghihirap. Halos 4-5 taon. Walang sustento ang ama nila. Ako yung nagtaguyod sa dalawang anak ko kahit na walang-wala ako noon. 2 years bago ko na-recover yung sarili ko. Ang hirap. Tapos, ngayon, hindi nila alam yung hirap ng isang ina. Ilang taon na ako ngayon, 42. Hanggang sa nakapag-asawa ko after 5 years to 6 years, saka ako nag-asawa ulit ng pangalawa. Napag-asawa ko na mas bata sa akin. 36 years old na ako nung nag-asawa ko ulit. Kasi hinintay ko ang ilang taon na akala ko magkakaayos pa kami ng ama ng dalawang anak ko sa una. Pero hindi na pala. Ngayon, nakapag-asawa ko when I was 36. So, ang pagitan namin or gap namin na napangasawa ko ay 18 years. So, layo. 18 pa lang niya noon. Alangan nila, anak ko lang din. Pero, hindi naman nagkakalayo yung mukha namin. Kasi, sabi na nila, bata pa ang mukha ko. Pero, may edad na ako. Pero, naging maayos naman ang samahan namin ng pangalawa. Hanggang sa nagkaroon ako ulit ng 2 anak. Babae at lalaki ulit. Kaya yun, may mga maliit pa akong anak. Hanggang sa ngayon nagkakaedad na. Maayos naman ang samahan namin kasi yung samahan namin ng pangalawa kong asawa ngayon kinakasama na kahit hindi pa kami kasal, kasi kasal nga ako sa una, ay siya rin ang isa sa mga nagtataguyod sa 2 anak ko sa una. So, maswerte na rin ako, pero hindi natin masasabing swerte ang buhay natin kasi sabi ko nga, di hamak na mas mahirap pa sa akin ang napangasawa ko. Nagkaroon lang siya ng magandang trabaho, maayos, at na-promote sa trabaho, kaya naging maganda ang takbo ng buhay ko. Pero yung takbo ng buhay ko, kahit sabihin mo naging maganda dahil nagkaroon ng magandang trabaho, kasama ko nagkukulang pa rin kami. Nagkakautang pa rin kami. Yung hirap ko, gusto ko sana, dahil ang dami kong nakikita ng mga bata naghihirap, yung mga nakakaawa. Pero alam nyo, sa totoo lang, naaawa ko sa sarili ko kasi minsan hindi ko mabilhan yung sarili ko. Pero may mga lumalapit sa akin. Gusto kong humingi ng tulong. Iniisip ko sila.
Alam niyo, yung sakit eh. Ang sakit lang sa akin kasi wala naman akong magawa. Ginagawa ko lang, lumalapit ako sa mga meron. Lumalapit ako sa mga, yung pang kinakapalan ko yung mukha na nakakahiya na ako. Yung sinasabi nila, yan, nanghihingi ng ganito, ganyan. Pero hindi nila iniisip na yung mga hinihingi ko. Tinutulong ko. Tinutulong ko sa mas mahirap. Mas mahirap pa sa buhay ko. Mas mahirap pa sa akin. Mahirap na ako, pero tinutulong ko yun. Minsan, ang mga tao, ginajudge tayo kasi hindi nila alam kung saan napupunta yung perang hinihingi natin ng tulong. Minsan, hindi mo na nila kilalanin yung tao ng buo. Yung pang i-judge ka nila. Tapos, sa likod-likuran mo, marami silang nasasabi. Alam nyo, yung kapal ng mukha ko, oo, nangihingi ako ng tulong sa iba. Pero yun ay tinutulong ko sa mas mahihirap ang buhay sa akin. Sana lang maintindihan nila. Kaya ako gumawa ng ganitong content kasi gusto ko pang marami pa akong matulungan kahit na ako ay hirap sa buhay. Yung bang sana marami pang tumulong kasi yung hirap ng buhay ngayon, sa totoo lang, ang mga tao, maraming pangangailangan. Lalo na kung ang estado ng buhay ng tao ay hindi naman pare-parehas. Kasi hindi naman tayo lahat pare-parehas pinanganak na mayaman. Diba? Pero bakit? Bakit tayo naghihirap? Ang atin, gumawa tayo ng mabuting gawain para sa ganoon tayo ay magkaroon ng ikagaganda sa buhay. Sabi nga nila, tulungan mo ang sarili mo at tutulungan ka rin ang nasa itaas. Totoo yun. Huwag tayong maghintay ng tulong ng nasa itaas kasi hindi naman tayo matutulungan talaga ng nasa itaas. Ang praying lang natin is yun. Pero habang tayo ay nagdadasal, sabayan natin ng kilos. Kasi nga, pag hindi tayo gumalaw at naghihintay lang tayo sa asa din ng iba, hindi natin alam, nakakarinig pa tayo talaga ng masasakit na salita. Diba? Ako, ranas ko yung ganyan, yung napahiya ka, mapapahiya ka. Alam niyo ba? Masakit yun. Masakit yun. Kasi napahiya ka eh. Yung pang konting halaga, hindi na lang nila iniisip na yung konting halaga na yun ay malaking tulong, di ba? Pero, sana, dahil alam naman natin na meron sila, eh, sana maintindihan ka nila. Pero, ang alam nila is, bakit ito nangihingi? Bakit ito ganito? Eh, yung kapatid niya nandun sa ibang bansa, yung pamilya niya, ganito, ganyan. Hindi nila alam na, hindi naman lahat ng bagay, lahat ng panahon, ay tutulungan tayo ng mga kapamilya natin dahil may kanya-kanya naman silang pamilya, di ba? Tayo naman ay, kung tutulong sila, tatanggapin natin. Pero kapag hindi, ganun, di ba? Kasi, minsan, hindi, ako yung tipong madalas manghingi, humingi ng tulong sa mga kapamilya ko, pero madalas din ako napapahiya, napapagalitan, ganito, nakakahiya. Ako, ganun. Kaya, since ginaganon nila ako, hindi na ako lumapit. Tutulong sila kung tutulong sa akin. Sabi ko, tutulong sila kung tutulong. Wag lang sana sabihan nila ako ng masasakit na salita, diba? Kasi bigam-damin din ako. Lagi nila ako dinag-down. Pero, okay lang yun. Tinatangan ko kasi may mga anak ako na gusto kong makamit nila yung mga pangarap nila. Kasi ako, kasi hindi ko nakamit yung pangarap ko eh. Yung gusto nila, oo. Pero yung pangarap ko, hindi nila yung maintindihan.
Pero ayos lang. Ayos lang sa akin. Kasi nga, ganun talaga ang buhay. Diba? Ang sa atin lang, maging mabuti lang tayo. Yun lang. Yun lang talaga. So, sana makarelate kayo sa buhay ko. Kung sino man yung katulad ko, marirealize nyo rin kung gaano kaganda, kasakit, at kasaya, di ba? Pero masaya ang mabuhay. Masaya rin ang tumulong. Masaya rin ang marami kang mapasaya. Yun lang. So, yun guys. Sorry na kaiyak ko. Pero maraming salamat sa panonood ninyo.